Ate, kanina pa ako naghihintay sa office. Nandito ka lang pala buong araw. Ang dami-daming trabaho doon. Dapat tumutulong ka. Anong gusto mong gawin ko? Tulungan din kita, magpakapagod ako. O hindi, no? Ate, alam mo naman, di ba? Yung company yun, pinaghirapan ng mga magulang natin. Tapos, para sa'yo, parang wala lang lahat. Para saan ba gagamitin natin yung pera? Di ba magliwaliw? Tsaka pa, di ba wag mo ako ginugulo? Nagbubook ako ng ticket, ha? Ano nagbubook ka ng ticket? Saan ka na naman pupunta? Eh di magja-Japan ako. Pangit sa Europe, hindi ko na-enjoy. Wala masyadong lalaki. Ano pa pakialam mo? Ate, isipin mo, yung perang ginagasto mo sa pagliliwaliw mo, lahat yun galing kay mama at papa. Hindi mo man lang gamitin para sa maayos? Hoy, ginagamit ko na nga sa maayos eh. Ginagamit ko sa kasiyahan. Doon ako masaya. Magliwaliw, mag-travel. Ano bang pakialam mo? Bakit ba pinapakialaman mo ako? Pinapakailaman kita kasi concern ako, magkapatid tayo. Yung pera na yan, pwede mo yung i-invest, maggawa ka ng business, hindi yung puro ka na lang gala. Saan mapupunta yan? Di pagtapos mo ng magastos yan lahat, wala ka na rin mapupundar, di ba? Hoy, sa dami mo sinabi. Ano nga ulit yung sinabi mo, kapatid? Hoy, baka nakakalimutan mo, ampon ka lang. Ampon. Kaya pwede ba wag mo ako dinidiktahan sa mga gusto kong gawin, sa mga pwede kong gawin? Alam mo, kung gusto mong magpakapagod, magpakukuba dyan sa company, go, gawin mo, pero wag mo ako dinadamay, ha? Tsaka huwag mo na ulit sabihin na magkapatid, dahil hindi tayo magkapatid. Hindi ko naman tinatanggi na ampun lang ako. Pero dahil inampun ako sa legal na paraan, magkapatid tayo. Kaya nga dala ko hanggang ngayon yung apelyido ng parents natin. Pwes, lumugar ka. Katulad nga ng sinabi mo, alam mo naman sa sarili mo na ampun ka eh. At ako ang tunay na anak. Di wag mo ako dinidiktahan, wag mo ako minamanduhan. Pwede ba? Hindi ka naman kagandahan, hindi ka naman pretty. Malis ka na! Sirang pa yung mood ko. Magandang araw po, ma'am. Ano ba, attorney? Nabulok na lang lahat yung bangkay ng mga magulang ko, yung testamento, hindi mo pa rin naaayos? Ako, Miss Kat, pasensya na po ha. Nataon lang po talaga na nakapag-out of town na po ako tapos biglaan pong namatay yung mga magulang nyo. Ano ka ba naman? Inuna mo ba yung out of town kesa sa trabaho mo? Attorney ka ba talaga? Ginagawa mo ba talaga yung trabaho mo? Ma'am, nasa ibang bansa na nga po ako nung time na namatay yung magulang nyo. Ginagawan ko naman po ng paraan para ma-turn over po sa inyo lahat ng mga testament ng mga magulang nyo. Alam mo, tumigil ka ha? Alam mo, dapat lang talaga gawan mo ng paraan yan. Tagal-tagal na nun na. Hanggang kailan mo ba ako balak mag-antayin, ha? Ma'am, bukas na bukas po, pupuntahan ko po kayo sa bahay nyo. Kaya hintayin nyo na lang po ako doon. Alam mo, alam ko naman talaga lahat ng pamana na yun, sa akin mapupunta. Ang gusto ko malaman, gaano karami. Ma-excited na akong gastusin lahat ng pera ng mga magulang ko. Tapos ikaw, anong ginagawa mo, ha? Pabaka-bakasyon ka lang? Palamukha mo, nauna ka pa sa akin babakasyon? Ma'am, sige na ma'am. Okay na po. Gagawan ko naman po ng paraan. Basta bukas, malalaman niyo po lahat. Okay? Ba dapat lang? Tagal-tagal ko na nag-aantay eh. Sige po. On the way na po ako. See you. Hoy, saan ka papunta? May ka-meeting akong investor. Hindi pwede. Manahimik ka, upo ka dyan dahil ngayon darating si attorney. Ngayon mo na malalaman, ngayon na natin malalaman kung gaano karami ang mga ari-arian na mapupunta sa akin. Pero ate, baka pwede nating i-reschedule yan. Importante din tong investor. Sayang naman, di ba, yung opportunity? Anong opportunity? Anong i-reschedule? Hoy, tagal ka ito inantayin. So, palpala sa pagmumukha mo, ampun ka lang na wala kang makukuhang pamana. Pero ate, importante din to. Kapag na-deal ko tong investor na to, mas malaki yung kikitain ng company. Alam mo, maniwala ka sa akin. Mas importante ito ngayon. Ano ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano ako ka-excited na malaman kung gaano karami ang gagastusin ko? Pasok! Sa attorney. Ano ka ba naman, attorney? Ang tagal-tagal mo naman. Ay, nako, pasensya po. Medyo na-traffic lang po kami konti. Attorney, eto na si Eden. Si Miss Eden po. Eden! Sorry. Miss Eden, siya po si Ma'am Gina. Siya po yung tunay mong ina. Nanay ko po. Yes po. Pinakilala po siya sa akin ng papa mo nung pumunta sila sa... Ayan, Eden, katunayan na ampun ka talaga. Alam mo, unang kita ko pa lang sa inyo, magkamukha talaga kayo, magdanay nga kayo. Sorry pa, pero nandito na po yung testamento. Ito pong mga pamana nyo, ginawa po ito ng mga magulang nyo. Oo na, bilisan mo na! Naka-handwritten po ito. So, ibig sabihin, wala
wala po itong daya. Okay? Nakasaad po dito na ang tunay na tagapagmana ay ang tunay na anak ni Sir Layo. O, di ba? Sinasabi ko ni. Walang iba kundi si Miss Eden Layo. Teka, anong tunay na anak? Eh, paano lagi? Hindi pa po tapos. Wait lang po. At ang lahat ng ari-arian, kumpanya, mga lupain, at iba pang private properties ay mapupunta kay Miss Eden. At ang ikaapat na hati ng buong pamana ay kay Miss Catherine Lai. Teka. Tama ba yung naririnig ko? Anong 1/4 lang talaga sa akin? Opo, ito po yung nakasaad sa testament niya. Teka lang po, attorney. Pati po ako, nalilito po. Bakit ako, hindi naman ako tunay na anak eh. Sa apelido lang po kami magkapatid. Hindi po, Ma'am Eden. Totoong anak ka po ni Sir Layo. Paano po yun nangyari? Nung time na Sige po. 3 taon si Catherine binili namin ni ma'am para magkaroon sila ng anak dahil yung mag-asawa ay hindi nabiyayaan ng anak. Kaya ako rin na nagpalaki sa iyo, Kat. 3 taon ka no, nung napagdesisyon na mag-asawa at nakiusap sa akin, nadalhin ko sa sinapupunan ko ang similya ni Sir para magkaroon sila ng tunay na tagapagmana. Hindi ko matatanggihan yung mag-asawa sa sobrang bait at utang na loob na namamagitan sa amin. Sobrang bait nila, kaya pumayag ako at binigyan nila ako ng malaking halaga para magbagong buhay, magpanibagong buhay. At yun nga po yung nangyari. At kasama sa kasulatan po na yung anak ko, mismo sa kanila, ang magiging tagapagmana pag dumating ang panahon na eto na nga. Kaya lang, Eden, hindi kita napapasyal, kasama rin sa kasulatan na kung pwede, hindi kita dalawin. Teka, ang dami mo naman sinabi. Eto, attorney, tama ba? Patingin nga ako. Alam mo, hindi ito pwedeng mangyari eh. Alam mo, hindi ako naniniwala dito. Mali ito, mali. Mali yan. Pasensya na po, Ma'am Gina, Miss Eden. Ito po, at least nalinawan na po tayong lahat. Ako nga po dapat yung humingi ng pasensya dahil sa ginawa ng kapatid ko. Hindi ko naman po sinasadya na ako po yung nilagay dyan na pangalan ng mga magulang namin. Hindi na po ako magtatagal. Congratulations po. Sige po, Ma'am salamat. Gina, pumunta na lang po kayo sa opisina bukas para mapirmahan niyo po yung mga hinanda kong document. Ay po ba? Maraming Sige salamat po, attorney. Anak, pasensya ka na sa akin ha. Talagang hindi kita napupuntahan kasi dito. Dahil syempre, alam mo na masyadong komplikado yung mga pangyayari. Sana naiintindihan mo na ngayon. Ma, naiintindihan ko po. Alam ko po yung pinagdaanan mo dahil sa sinabi mo nga kanina. Pero hindi naman ako nagtanim ng galit nun. Alam pong ginawa niyo yung nararapat din dahil dun sa mga mababait mong amo. At saka, wala naman akong pinagsisisihan din at pinag-aalala dahil alam kong pinalaki ka nilang mabuti at alam kong mariwasa yung buhay mo dito. Napakabait ng mga naging magulang mo. Totoo po yun. Ngayon na nandito ka na, masaya po ako kasi akala ko wala na yung mga magulang ko. Tapos, ngayon nagpakita ka sa akin, kaya gusto ko na dito ka na tumira sa akin. Magsama tayong dalawa. Naku, hindi na muna. Marami rin ako inaasikaso. Alam mo ba, nung binigyan nila ako ng malaking halaga, nagtayo din ako ng mga negosyo at ngayon naman ay napaunlad ko din. Alam mo, kagaya rin sa'yo na nabigyan ka ng mga ganyang yaman na iintindihin, pag sumikapan mong palaguin, talagang matutuwa yung mag-asawa ko nasan man sila na inaasikaso mo kung ano man yung iniwan nila sa'yo. At nakita ko naman yung sipag mo. Siguro kayang-kaya mo yun. Opo, yun nga po yung ginagawa ko eh. Ano po bang gusto niyong merienda para maipaghanda ko kayo? Hindi, lumabas na lang tayo. Mag-iintindi ka pa ba paglabas? O di saka tayo maghiwalay. Punta ako sa opisina ko, pupunta ka sa opisina mo. Sige po. Basta promise ko sa'yo, madalas na lang tayo magkikita, no? Sige po, walang problema. Salamat. Kala ko hindi ka na dadating. Ayun na nga, kasi may maganda akong balita sa'yo, ma. Nag-leave na ako para naman tuloy na yung plano natin dati na mag-out of country. Wow, talaga ha? Ibig sabihin, magli-leave na rin ako ngayon. Oo naman.
Oo nga. Hindi mapapagkatiwalaan naman itong mga tauhan ko. Sa akin din, syempre, sinabihan ko na yung mga kasamahan ko na magli-leave ako at ayusin na yung trabaho nila. Kung hindi, tatanggalin ko sila. Ngayon, ang problema mo, mag-isip ka kung saan mo gustong pumunta. Naku, ikaw na mag-decide kahit saan. Go naman ako eh. Basta ikaw, masaya ka. Aba, ikaw ang mag-decide. Ay, ako pa, akin tong travel agency. Kahit saan mo gusto. Sige. Gusto ko sa Paris. O Paris? O sige, go! Eden? Ay. Hoy. Eden, kamusta ka na? Okay lang ako, ate. Ikaw? Eto, yung pamana na naiwan sa akin, naubos na. Nagpunta rin ako dito kasi gusto kong humingi ng sorry. Pero hindi ako nagpunta dito para humingi ng pera mo, ah. Gusto ko talaga humingi ng tawad sa'yo sa dami kong kasalanan. Ganun ba? Okay lang yun. Kalimutan mo na yun. Kung hindi ka humihingi ng tulong sa akin, ibig sabihin may trabaho ka kahit ubos na yung pamana ni mama at papa? Wala nga din. Alam mo, ang bilis na pala talaga maubos ng pera, no? Tsaka ngayon nga, wala na ako natirang kaibigan kahit isa eh. Ganun pala talaga yun, no? Kasama mo na sila pag may pera ka, pag may kailangan sila sa'yo, pero pag wala na, para ka na rin basura. Sana kasi kung nakinig ka sa akin dati na yung perang winawaldas mo, ginawa mong business, sana may nakita ka ngayon. Pero hindi na natin mababalik yung nakaraan. Kaya nga, kayo balita ako may travel, sa inyo pala tong travel agency, kaya sinadya ko rin talaga para nga makahingi na rin ng tawad, para malay mo naman, gumaan na rin yung buhay ko. Alam mo, nakikita ko naman na nagsisi ka sa lahat. Kaya may naisip ako na dahil kami ni Mama, magkakaroon kami ng bakasyon sa ibang bansa. Siguro, pwedeng ikaw, yung tumayo muna doon, magbantay doon sa company habang wala kami. Talaga ba? Maraming salamat. Alam mo, Eden, hindi ko na yan hihindian. Tsaka bukod dun, ikaw na lang naman yung kamag-anak ko eh. Tsaka ikaw na lang yung kamag-anak ko. Ikaw nga, buti ka nga nakita mo yung totoong mami. Ako, wala na talagang pag-asa makita ko yung mga totoong magulang. Hayaan mo na yun, kahit wala kang totoong magulang na nandito ngayon, andito naman kami. Kami pa rin yung pamilya mo. Wala namang problema, Kat. Kung ano man yung pinag-umpisahan nila, Mr. and Mrs. Layog, andito naman ako, pwede mo naman ako maging mami din. O, dalawa na ngayon anak ko. Pwede ko na rin mo ba kayong tawaging mami? Okay lang. At isa pa, isipin mo na ang pamilya hindi lang sa dugo na susukat, kundi sa pagsasamahan, sa pagkakaintindihan at pagmamahalan. Kaya, yun. welcome to the family. Thank you po. Thank you, Eden.